Nag-uumpisa pa lang ang regular season, nagtatanggal pa lang ng kalawang yung mga teams, mga players dyan nakapagpag na. Ang Lakers nag-uumpisa pa lang, nagkakaproblema na agad. Si Luka after ng laban kontra Warriors, lumabas sa report na may potential na maging injury yung iniinda niya. Parang magkakaluslus pa yata kakabuhat sa Lakers tulad ng injury nitong si Davis sa Dallas noon, yung groin injury. Ang Lakers may issue agad sa pag-uumpisa pa lang ng regular season mula sa depensa at kakulangan sa suporta sa core nila. Ngayon, injury nitong si Luka naman ang isa sa pinoproblema. Pero sinabi ni Redick sa press conference na sa tingin nga raw nito wala namang major injury na nakuha itong si Luka at hindi nga raw kailangan mag-alala at makukuha naman nga raw sa treatment to. Sinabi rin ni Luka sa post-game press conference na hindi nga raw injury yung iniinda niya at hindi naman nga raw kailangan mag-alala ang Lakers sa magiging takbo ng laro niyan. Meron niyang 43 points kontra Warriors pero maraming nagsasabi na even nakakuha yan ng mataas na puntos hindi pa rin yan sapat para manalo sila. Ngayon nararamdaman na ng Lakers kung gaano kahalaga sa opening ng regular itong si LeBron na sinasabi nga na malaking problema para sa Lakers yung pagkakawala nito sa roster. Kahit may malaking production sa scoring itong si Luka at Reeves, hindi sapat yan. At sinasabi ng ilang analyst na kulang sa offensive load ang core ng Lakers ngayon, walang sapat na katulong pagdating sa scoring, meaning na hindi pa nila talaga kayang mawala si LeBron ngayon sa lineup. Sa madaling salita, hindi handa ang Lakers sa pagkakawala talaga nitong si LeBron. At hindi kayang punan ni Luka yung trabaho ni LeBron sa Lakers sa pagiging leader. Sabi nga, LeBron is LeBron, Luka is Luka. Magaling at superstar si Luka pero hindi nga raw nito kayang gawin ang ginagawa ni LBJ sa Lakers. Wala naman talagang major injury nga sa report itong si LBJ at sa mid-November pa ang balik niya. Sa report na kahit nga raw hindi available yan maglaro, tumutulong yan kay JJ Redick sa file session at nagmomonitor sa off-court work para masiguradong maayos pa rin ang magiging takbo ng Lakers sa regular season. Base sa sinasabi ni Redick yan kaya pwedeng nagmamatsyag lang talaga ngayon itong si Lolo Bron sa magiging takbo ng Lakers kung wala siya o kung kaya raw ba talagang buhatin ni Luka mag-isa ang Lakers. Pero ngayon nakikita ng mga analyst na mukhang hindi pa rin talaga handa ang front office ng Lakers na mawala itong si LeBron sa roster nila kahit may Luka Doncic pa. Maganda ang performance ni Luka at secondary role nitong si Reeves pero hindi sapat nga raw para matugunan ng Lakers ang winning game sa bawat laro pa na mangyayari. Kaya kung matatagalan pa ang pagbabalik ni LeBron at hindi masolusyonan ni Redick yung magandang sistema nila lalo na pagpasok ng third, nagkakaroon sila ng struggle sa patig at hindi mapunan ni Luka ang kakulangan ni LeBron sa lineup, malaking problema agad to sa magiging run nila at pwedeng mawala sila lalo sa listahan ng mga contender team ngayon sa West. At ngayon parang mapipilitan pa ang Lakers na gumawa talaga ng hakbang naman para kumuha pa ng isang big man center sa trade dahil nakikitang malaki ang magiging problema nila sa oras na hindi maging consistent ang performance nitong si Ayton pagdating sa depensa at pagiging rim protector, love threat duo kay Luka Doncic. Kaya nabubuhay na naman ngayon yung potential na paggawa ng hakbang ng Lakers para dito kay Walker Kessler sa Jazz. Magiging unrestricted yan next summer sa Jazz dahil walang nangyaring extension contract sa mga to. Kaya anytime pwedeng i-release yan ng Jazz sa market. Ang Lakers ngayon base sa mga analyst, malaki pa rin ang problema at pangangailangan sa front depth, meaning na mas kailangan ng mga to ng isa pang mahusay na frontcourt defender o big sa loob na masusuporta sa core nila kumpara dito kay Ayton. Kumbaga magkakaroon sila ng option kung sakaling hindi gumana itong si Ayton sa kanila. Si Kessler sa Jazz ang nakikitang pinaka-perfect fit para dito sa core ng Lakers mula kay Luka, Reeves at LBJ. Malakas na defensive output sa rim at rebound at magiging threat to sa labas para kay Luka at LeBron. May mga usapan na o interest na naganap nung mid-season pa lang at nagdaang off-season na to sa Lakers at Jazz na may iba't ibang version sa trade talks para kay Kessler pero sa report tinanggihan ng Jazz lahat yan dahil hindi sila kumbinsido sa trade offer mula dito kay Hachimura, Dalton Knecht at isang first round pick. Kaya ngayon available pa rin sa Jazz itong si Kessler at ngayon
Kailangan nilang masigurado ang trade offer na magpapakumbinsi dito sa Jazz at makuha itong si Kessler. Meron silang Kleber, Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent at draft capital na magagamit sa trade kung hindi nila balak ibigay itong si Reeves. Yan na lang ang huling hakbang ng Lakers para makuha itong si Kessler at masolusyonan ang problema nila ngayong season pagdating sa big man at frontcourt defender.